Bakit ba po sinugod po ng Estados Unidos at Israel po ang Iran? Ano ang meron sa Iran? At sila po ay nakatikim po ng mga pag-atake mula po sa Estados Unidos at Israel. Okay, yung kanina yung usapan ninyo bago ako pumasok, may sinasabi kayo na yung nangyayari ngayon ay may epekto sa hinaharap natin sa kinabukasan. Pero mas maganda siguro, dapat naintindihan natin ano ba kasi yung nangyari nung nakaraan. Correct. Ganito. So, ipigtan natin yung historical context dahil paglusob naman ng Israel at US sa Iran, it did not happen in a vacuum. May dahilan yan. So, kung titignan natin ang kasaysayan, ang Iran, ito yung dating Persia. Isa sa pinakamakapangyarihan, pinakamalawak, at pinakamayamang imperyo sa kasaysayan ng mundo. So actually, ang sakop sa India, Egypt, of course, the Middle East, at parts of Europe. At yung Persia nung araw, marami siyang naging kontribusyon sa ating mundo ngayon. Sila yung unang nag-address sa issue ng human rights, believe it or not. Yung concept ng human rights nagmula sa Persia. Sa kanila, nag-develop yung advanced governance, yung relasyon ng national government sa local government, taxation, etc. Yung infrastructure na ginamit sa trading, yung postal system sa kanila nangyari yun. At of course, meron silang scientific engineering contributions, yung irrigation sa kanila galing yan. Anyway, so dumating ang panahon, siyempre, kahit sa kasaysayan ng mundo, hindi naman nananatili sa kapangyarihan yung mga imperyo. So, naging bumagsak yung kanilang imperyo. Sakop sila ng Great Britain. Okay? So, noong 1921, yung kanilang hari, si Reza Khan, ay pinabagsak ng Great Britain. Tapos, nung sumunod, noong 1953, ito yung Operation Ajax naman na actually US na ang nag-conduct nito. Pinatalsik yung democratic elected Prime Minister nila, si Mossadegh. Ito ay nasa kasaysayan, si Mossadegh. Pinatalsik ng Amerika. Bakit? Si Mossadegh kasi noong 1953, anong ginawa niya? Kasi alam naman natin na ang Iran ay pinanggagalingan ng maraming supply ng langis sa buong mundo. I-nationalize ni Mossadegh yung Iranian oil industry. Sabi niya, ang langis natin, ang langis sa Iran, dapat ang po-control ay Iran. So, hindi na naging pro-Western yung Iran. Pero siyempre, meron hindi pumayag. So, pinatalsik si Mossadegh, another kudeta, in-install yung dating Shah, si Shah Mohammad Reza Pahlavi, na actually nag-commit ng maraming human rights violations. Pero matagal siyang sinuportahan ng Amerika hanggang noong 1979, ito na yung Islamic Revolution. Dito pasok yung sila Ayatollah Khomeini and turned Iran into tinatawag natin theocratic state. Ito kasing problema, theocratic state siya. Walang division ang government at religion. Ang pinaka-religious leader nila, siya rin yung papatakbo ng gobyerno. At ito ay isang napakalaking issue ngayon kasi alalahanin natin, Islam at Muslim yung mga yan. Alam natin kung paano nila pinapahalagaan yung kanilang religion. Kapag pinatalsik mo isang religious leader, actually hindi lang pinatalsik pinatay mo kasi hindi lang siya leader ng bansa, kundi leader ng kanilang religion. Ito na ngayon yung mas malaking problema kasi jihad na yung kasunod niyan. So siguro natin yung later, so anong nakikita natin, mas malaking problema kasi leader ng kanilang bansa na siya leader ng kanilang religion ang pinatalsik mo.